Sa gitna ng kumpulan sa kalsada ng mahigit 10 estudyante sa Zamboanga City, kuha sa video ang sabunutan ng dalawang babae habang pilit silang pinaghihiwalay ng mga kasama. Ayon sa DepEd Zamboanga City, batay sa suot na uniforme, may ideya na raw sila kung saang paaralan galing ang mga kabataan. Makikipag-ugnayan daw sila sa paaralan para maimbestigahan at matukoy ang mga sangkot sa insidente. Sa Haro, Iloilo City, naglalakad sa kalsada at tila may alitan ang mga kabataang ito matapos silang magbatuhan umano ng bote. At sa imbestigasyon ng pulisya, 5 sa kanila ay magkakapatid habang ang isa ay kaibigan ng isa sa magkakapatid. Nagtalo raw ang kaibigan at isa sa mga kapatid. Walang nasugatan sa insidente. Maghihigpit naman daw sa seguridad ang mga opisyal ng barangay. Daan-daang kawad ang pinutol sa Caloocan dahil sa gabal daw sa basketball court para sa paliga. Ang kaso, naputulan ng internet ang mga residente. Nakatutok si Bea Pinlac. Higit 100 pinutol na kable ng internet ang bumungad sa mga residente ng Barangay 35 sa Maypaho, Caloocan kahapon. Ang kumpul-kumpul na mga wire, iniwang nakabalandra sa basketball court. Karamihan rito patay na linya na ayon sa barangay. Ang mga pumutol sa mga kable, 7 lalaking inaayos lang daw sana ang court para sa nalalapit nilang liga. Sa gabal po sa pagpapalaro po namin, yung mga wire po na nakaharang. Kaya nag-decide na rin po na putulin para makapagpaliga kami dito sa lugar namin. Kasi matagal na kami hindi nakapagpaliga. Medyo nakainom naman po pero alam naman din po namin yung ginagawa namin. Ang ilan sa higit 40 na perwisyong pamilya, galit na nagreklamo sa barangay matapos mawalan ng internet. Naantala raw kasi ang trabaho at pag-aaral nila online. Ang isa sa mga nagreklamo, tinumba pa ang ring sa court dala ng galit. Sa sobrang sama ng loob niya, tinumba niya. Kaya nabasag yung fiberglass. Ang katwiran niya, bugso ng damdamin dahil nagtatrabaho siya, nawalan siya ng internet. Kaya natumba niya yung court. Wala raw permit ng barangay ang pag-aayos sa court para sa liga kabilang na ang ginawang pagputol sa mga kable. Posibleng maharap sa reklamong malicious mischief ang 7 salarin. Pero ayon sa barangay, pinag-uusapan pa kung paano sila mapananagot habang pinaparestore ang mga bumagsak na linya ng internet. Humihingi po kami ng pasensya sa mga taong naapektuhan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Tinapos na ng COMELEC ang prosesong tinatawag na Trusted Build sa Automated Election Management System para sa eleksyon 2025. Dahil dyan, mauusog sa March 20 ang proseso ng online voting para naman sa mga OFW. Nakatutok si Marisol Abduraman. Isinagawa ngayong araw ang kahuli-hulihang Trusted Build ng Election Management System o EMS ng COMELEC. Ito ang pinakahuling components na kailangan mabuo para makakuha ang COMELEC ng International Certification. Pinakita niyo yung tinatawag na hash code. Pwedeng ma-verify na hindi ka naman magkakaroon ng hash code kung hindi maayos yung sistema. Kumbaga sa pagpapagawa ng sasakyan, naandyan na yung pinal na sasakyan at ang kahuli-hulihan na lang later yung quality control, yung test, yung certification, kung talagang yan ay gumagana ng maayos, kung talagang yan ay mapagkakatiwalaan. Ayon kay Garcia, mas justified na madali ng kaunti ang pagsasagawa nito lalo't magkakaroon ng kauna-unahang online voting para sa mga OFW. Kaya dapat matiyak din na magiging maayos lahat ang sistema. Ang nasa 1.3 million na OFW, di na kailangan magpunta sa mga embahada o konsulado para bumoto dahil pwede na nila itong gawin online. Uumpisahan ang enrollment ng mga OFW sa system sa March 20 mula sa original na schedule na March 10. Pabor dyan ang Department of Foreign Affairs. Patuloy na raw ito ng paninindigan ng COMELEC na tiyakin ang integridad ng eleksyon sa labas ng bansa. Nakahanda naman sila na ipatupad ang OVCS alinsunod sa direktiba ng COMELEC. Kinakailangan i-enroll nila ang sarili nila kasi bibigyan po sila ng password. At the same time, i-verify ng sistema kung sila talaga yung nagpapa-enroll. Gamit ang kanilang ID, government-issued ID, passport, seaman's book kung sila ay marino o kung ano man pang government-issued ID na kinikilala po natin.
Hindi magagamit ang online voting sa Russia, China at Turkey. Sa voting machines pa rin ang botohan doon ng mga Pinoy. Ayaw ipagamit ng mga bansang yan yung kanilang mga internet services. So, dadalhin po natin ang makina sa kanila. Pinunayan ng election watchdogs, sabay giit na kailangan pa rin daw ang maigting na pagbabantay. Yung security ng online voting and counting system. Dahil yan ang nakasakay sa internet. Okay? Yung ating automated counting machine during the voting period naman, hindi yan nakasakay sa internet eh. Sasakay lang yan sa internet kapag magta-transmit na siya ng election results o yung ER natin. These are acceptable standard platforms that are being used, that na open source platforms that are being used, no? So wala kaming worry with regards to the modules or the systems that they use there, the functionality of the OVCS itself, no? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Maaari raw paimbestigahan ng mga Chinong pinaghihinalaang sangkot sa pang-espiya na nag-donate umano at ipinambili sa mga motorsiklo sa ilang LGU. Nakatutok si John Consulta. Posibleng maimbestigahan kaugnay sa money laundering ang mga nahuling Chinese nationals na sangkot umano sa espionage. Kaugnay ito sa perang idinonate umano at ipinambili sa mga motorsiklo na ibinigay ng mga naarestong Chinese nationals sa ilang local government units tulad ng Maynila at Tarlac. Sinabi ito ng Justice Department sa isang press forum sa Quezon City kanina. Ang alam kong iniimbestigahan pa lang din na ngayon, yung mga unlawful activities which are dati ang ginagamit natin, predicate crimes. Kumbaga, basis ng later on, basis ng charges for money laundering. Wala pang nilalabas na detalye ang NBI kaugnay sa mga data na nakita sa mga gadget ng mga naarestong Chinese nationals. Pero ayon sa DOJ, posibleng maharap sa ibang kaso ang mga ito sa oras na lumabas ang karagdagang ebidensya at mapatunayan ang kanilang pagiging involved sa espionage. While they may not be used for money laundering cases, it is possible that we may be charged for terrorism financing, especially if the espionage would later on lead to the death of Filipinos, the destruction of critical infrastructure. But because ultimately, espionage is the one-step process of, armed struggle or terrorism. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, National Women's Month ngayong Marso at ngayong araw, ipinagdiriwang International Women's Day. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na binibigyang halaga ng administrasyon ng karapatan at kontribusyon ng kababaihang Pilipino sa pagtataguyod ng bansa. Anya, patuloy raw na itataguyod ang karapatan ng kababaihan at tututulan ang anumang maging banta sa pag-unlad. Si Vice President Sara Duterte nananawagan para sa mas malakas na batas at pagkakaisa ng iba't ibang sektor para matiyak ang proteksyon ng kababaihang Pilipino mula sa karahasan at pang-aabuso. Bilang pagpapahalaga rin sa kababaihan, may libreng sakay naman ngayong araw ang mga babaeng pasahero sa MRT 3 at LRT Line 2.